Tiniyak ng Department of Health o DOH na kasalukuyan pa rin itong inaayos ang pagbabayad sa mga pribadong ospital na may claim sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Capacitated Patients o MAIFIP program. Ito ay kasunod ng anunsyo ng ilang pribadong ospital na pansamantalang hindi muna tatanggap ng mga guarantee letters mula sa mga opisyal ng gobyerno. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na patuloy ang reconciliation ng ahensya sa mga bayarin sa mga ospital alinsunod po sa umiiral na mga batas at polisiya. Dagdag pa ni Domingo, hindi na kailangan ng guarantee letters sa mga DOH hospitals dahil may umiiral ng mga mekanismo gaya ng zero balance billing at assessment ng social worker upang matukoy kung kwalipikado ba ang isang pasyente. Pinalalakas din anya ng ahensya ang reimbursement system sa ilalim po ng PhilHealth upang mapabilis at mapalaki ang bayad sa mga ospital. Sa kabila po nito, iginiit ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PAPI na umabot na sa 530 million pesos ang hindi pa nababayarang claims sa kanilang mga kasaping ospital sa ilalim ng MAIFIP program. Kabilang sa mga hindi na muna tatanggap ng guarantee letters ang nasa 43 pribadong ospital sa Batangas, kabilang ang isa po na may receivables na 94 million pesos. Sa Nueva Ecija naman po, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang residente, lalo na't marami na sa kanila ang umaasa sa guarantee letter upang makalabas o makapagpagamot sa pribadong ospital. Ayon kay Shirley Angeles, isang ina mula po sa Cabanatuan City na nakinabang din po sa guarantee letter, malaking tulong ito para sa mga mahihirap. Anya, kung sakaling tuluyang alisin ng guarantee letter, ito ay magiging pasanin para sa mga pamilyang kapos sa pera, lalo na kung kailangang agarang maisalba ang buhay ng mahal nila sa buhay. So kung sakaling mawawala ang guarantee letter, medyo malaking burden yan sa panig ng mga kababayan natin na sabihin na natin yung mga nasa laylayan ng lipunan o yung mga, even yung sa mga nasa middle line na kababayan natin, medyo malaking challenge sa kanila yan. Kasi pag nasa pribadong ospital at talagang sinabi ng ospital na obligadong bayaran ito, alam naman natin na tayo ay gagawa ng paraan para maibigay ang tamang gamutan at tamang proseso para sa mahal natin sa buhay. Samantala sa social media, kapansin-pansin ang sentimiento ng ilang tungkol sa usapin. May mga naniniwalang ginagamit lamang ang guarantee letter sa politika at dapat ay hindi na ito kailangan para mapagamot ang isang mahirap. May iba namang nagpahayag ng pag-aalala sa mga pasyenteng hindi makakalabas ng ospital kung wala silang maipipresentang tulong dahil kahit sa public hospitals ay limitado rin ang serbisyong natatanggap nila. Ipinahayag din ni Palace Press Officer Claire Castro na naabisuhan na ang Malacanang ukol sa issue at kinumpirma po ng DOH na 39 ospital sa Batangas ang may mga pending na dokumento na kinakailangan upang maproseso ang bayad para sa guarantee letters. Ipinaalala rin ng palasyo ang nilalaman ng Universal Healthcare Act kung saan inaatasan ng mga pribadong ospital na magreserba ng 10% ng kanilang kama para sa zero balance billing.